Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na usapin dito sa crypto community kung saan ay tungkol sa malalaking galawan ng mga tinatawag na XRP whales. Ayon po kasi sa isang kilalang analyst na si Martin, may matinding pagbebenta or selling na ginagawa ang mga malalaking holders na XRP nitong mga nakaraang buwan. Ang pagbabagong ito ay nakikita mismo sa on-chain data na nagpapakita ng malinaw na distribution. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ang ibig sabihin nito, paano po ito nakakaapekto sa market, at kung ano ang maaaring mangyari kay XRP sa susunod na mga buwan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng pagbebenta ng mga XRP whales? Ang tinutukoy na XRP whales ay yung malalaking wallets na naglalaman po ng milyong-milyong XRP. Sila ang may pinakamaraming control sa supply ng XRP. Ayon po kay Martum. Ayan, check po natin yung kanyang post. Ayan, sabi niya rito, XRP whales are selling heavily. It's clear distribution. On-chain data tells the story. In data we trust. Kaya yan, meron po siyang pinakita rito na isang chart. Kaya yan, ayon po sa kanya, malaki ang naging pagbaba ng kanilang hawak dahil sila mismo ay nagbebenta ng malakihan. Sa chart na kanyang ibinahagi rito, makikita po natin ang paglaki ng mga red bars na kumakatawan po sa negative whale flows o sa simpleng salita ay pagbuhos po ng bintahan mula sa mga malalaking wallets. Kaya sa market impact, ang ganitong kilos mula sa mga whales ay nagdudulot po ng takot at pressure sa presyo. Kapag nakita po ng mga retail investors na nagbebenta ang malalaking holders, madalas sumasabay din sila. Resulta nito ay mas bumibigat po ang pagbaba ng presyo. Paano naman nakikita ang galaw ng whales sa chart? Mula po sa taong 2022 hanggang taong 2025, makikita po natin sa chart ang cycles na accumulation at saka distribution. Kapag green bars ang nakikita, ibig sabihin ay may accumulation o pag-iipon ng XRP mula sa mga whales. At madalas, tuwing may accumulation, umaakyat po ang presyo ni XRP. Ngunit nitong taong 2025, naging malinaw po ang pagbabago dahil mas nangingibabaw na ang mga red bars or bintahan. Nung unang bahagi po ng taong ito, taong 2025, tumaas po ng malaki ang presyo ng XRP at pansamantalang nagkaroon ng green bars. Ngunit hindi po nagtagal, pinalitan ito ng sunod-sunod na red bars na nagpapakita ng matinding pagbebenta. Kaya sa market impact, ang ganito pong klase ng sustained outflow ay hindi simpleng short-term trading. Ito ay malinaw na indikasyon na ang malalaking holders ay binabawasan ang kanilang exposure. Kapag ganito po ang scenario, madalas bumabagal ang recovery ng presyo dahil nawawala po ang suporta mula sa mismong malalaking wallets. Ano naman po ang nangyari sa May at June 2025? Sa May at June, nagkaroon po ng shift or pagbabago kung saan muling nag-accumulate ang ilang mga whales. Sa madaling salita, bumili po sila ng panibagong XRP at umakyat ulit ang presyo. Pero hindi po nagtagal ang phase na ito. Pagdating po ng July at August, sabay sa pag-akyat ni XRP sa bagong all-time high, muling dumami po ang massive outflows. Kaya sa market impact, ang massive selling sa mga panahong iyon ang naging dahilan kung bakit bumitaw ang ilang mga mahalagang support levels na XRP noong early August. Kapag nangyari ito, nawawala
nawawala po ang kumpiyansa ng maraming investors at nagiging mas mahirap para sa presyo na makabalik po agad sa mataas na level. Bakit po mahalaga ang kilos ng mga whale sa presyo ni XRP? Si XRP ay matagal nang nasa ilalim ng impluensya ng kanyang pinakamalaking holders. Dahil concentrated po ang supply, anumang collective action mula sa whales ay may kakayahang baguhin ang takbo ng market. Kapag sabay-sabay po silang nagbenta, nagiging masyadong mabigat ang supply na pumapasok po sa market at halos imposibleng kayanin ito ng demand mula sa retail investors lamang. Sa market impact, kung hindi po makakahanap ng bagong malalaking players mula sa institutional side o iba pang investors, maaring manatili po sa ilalim ng pressure ang presyo ni XRP. Kaya ang galaw po ng whales ay parang direksyon na sinusundan ng mas maliliit na players. Ano naman po ang mas malalim na implikasyon ng heavy distribution? Kapag tinutukoy po ang heavy distribution, ibig sabihin ay unti-unti nang ibinabawas ng whales ang kanilang hawak na XRP. Ang pattern po na ito ay hindi lamang simpleng profit taking. Sa ilang kaso, ginagamit din ito ng whales para maghanda sa mas mababang presyo o para samantalahin ang short positions na pwede po nilang kitain habang bumababa ang market. Sa market impact, kapag nagpapatuloy ang heavy distribution, mahihirapan po si XRP na magkaroon ng sustainable price rally. Ibig sabihin, kahit na may mga good news tulad ng regulatory clarity o institutional adoption, baka hindi po agad ito mag-reflect sa presyo hanggat hindi humihinto ang pagbebenta ng mga whales. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa mga retail investors? Para sa mga maliliit na traders at investors, ang kilos po ng whales ay nagsisilbing signal. Kapag sila ay nagbebenta, madalas sinusundan ito ng iba. Kaya kung hindi po magiging maingat ang retail traders, posibleng malugi po sila kung bibili sila sa itaas na presyo habang nagbebenta naman ang mga malalaking whales. Kaya sa market impact, nagiging mas mabilis ang pagbaba ng presyo dahil dumadagdag ang takot. Kaya ang retail investors ay dapat maging maingat sa pagpasok at unawain kung sino ang kumikilos sa likod ng biglaang galaw ng presyo. Bilang panghuli, sa aking pananaw, malinaw po na ipinapakita ng datos na may malaking papel ang mga whales sa paghubog ng presyo ni XRP. Hindi ito dapat baliwalain ng mga traders dahil ang kanilang collective selling ay nagsisilbing babala. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito ay katapusan na para kay XRP. Kung makakahanap po ng bagong demand mula sa mga institutional players at kung magdadala ng mas malinaw na regulatory clarity ang market, posible pa rin na makabawi or makabangon sa XRP. Pero sa ngayon, ang malinaw ay kontrolado pa rin ng whales ang direksyon ng kanyang market. Kaya para po sa mga Pinoy traders at investors, mas mabuting obserbahan muna natin ang kilos ng mga malalaking wallets bago pumasok sa major positions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.